Ang tanong ko nga dyan is, humayag bang gobyerno natin na mag-conduct sila ng investigation dito? Well, if the Philippine government allow them, then I have to cooperate. It is our government that is cooperating, so I am a part of the government, so why not? Gusto ko lang po sana hingan si Mr. President ng reaction po dun sa statements po ni former Senator Laila de Lima, who was granted bail, and then ang nababalita po ngayon is that she said that she may be cooperating with the ICC. Ano po ba ang reaction niya po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. Pero dito yung sa ICC, magsama-sama na kayo ng ICC, Iha. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo. Magandang araw mga kaibigan. Okay, sa usapang ICC, humanda po tayo mga DDS ngayong 2024. Nakikita ko, ito ang malaking pasabog ng Malacanang para tuluyan na nilang ipin down o sirain ang mag-amang Duterte. So, talagang tutuluyan na nila. But may tiwala po ako kay PRRD at Senator Bato. Kaya nilang harapin yan. Kanya-kanyang hawak na alas yan eh. Ang alas ng Malacanang, yung ICC. But ang daming alas po ng pamilyang Duterte. Ano yan? Narcolist, polvoron video, name it. Kaya, nako, napaka-exciting ang political development pagputok ng 2024. Yung first 3 months, bantayan natin yan. January, February, March, may mga mangyari. Tignan natin, sino ang... Kasi ano na yan eh, labanan na talaga ito. Yung unity team, wala na. Yung AFP Day, napaka-importanting event yan. Nandun ang presidente, wala ang kanyang busy. Panahon ni PRRD, ini-invite din niya si Leni. Nung una, nag-attend si Leni. But later on, wala na. Yung signing ng budget, importanteng event din yun. Kapansin-pansin, wala na si PP Sara. Talagang hiwalay na. At ngayon, 2024, bangga na yan. So, tignan natin. Sino ang may mas malakas na alas? Ang Malacanang ba? O ang Duterte? Again, yung manifesto ng taong bayan, please lang, mag-pirma na kayo. Kasi ang dami nang nakapirma. Laking bagay niyan, yung mapaabot natin ng millions. I will try my best, yung link ng manifesto, ilagay ko sa description box ng video na ito. I-click nyo lang yung link. Ma-open nyo na yung manifesto. Merong portion doon, red ang kulay na sign this petition. Pindutin ninyo, i-type nyo lang pangalan at saka email address. Sa mga kapwa ko, senior citizens, magpaturo kayo sa inyong mga anak at apo. Dahil kung yung mga edad na natin ito is, kung tayo-tayo lang mahirapan, I believe, marami ang gustong pipirma. So, huwag nyong sayangin yung pirma. Parang boto na rin natin ito. Boto ng kawalan na ng tiwala o suporta sa nakaupong presidente at boto
Sa Vice Presidente, we are declaring ng ating kinikilalang presidente, wala nang iba kundi si President Inday Sara Zimmerman Duterte. Kaya please lang, pindot na, perma na, at uusad na, labanan na 2024. Sinong mananalo? Marcos Araneta Romualdez versus Duterte and DDS. God save our country. Sir, Ah, paano nyo siya tatanggapin, especially since dito na talaga, i-re-resume na dito sa Pilipinas yung investigation? ang tanong ko nga dyan is, pumayag bang gobyerno natin na mag-conduct sila ng investigation dito? Sinasabi naman ng ating gobyerno na wala kayong jurisdiction dito sa amin. Hindi na kami membro ng ICC. So, ano mangyari ngayon dyan? Can they conduct a fair and impartial investigation without going through an on-site investigation dito sa Pilipinas? Alam nga naman, mag-prosecute na lang sila based on news reports, based on internet. Gawin nila. Dapat, para magkakaroon sila ng magandang investigation, credible investigation, they have to come into our jurisdiction and conduct yung fair and impartial investigation. But the question is whether or not the Philippine government would allow them to do that. Would the Philippine government allow them to proceed with their investigation within the Philippine soil? I don't know. As I have observed, the Philippine government is consistent with its stand of denying the entry of these investigators. What if pumayag yung Philippine government just for the sake of transparency and cooperation? Are you going to cooperate also? Well, if the Philippine government allow them, then I have to cooperate. It is our government that is cooperating, so I am a part of the government, so why not? Hingan si Mr. President ng reaction po dun sa statements po ni former Senator Laila de Lima, who was granted bail, and then ang nababalita po ngayon is that she said that she may be cooperating with the ICC. Ano po ba ang reaction niya po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. Pero dito yung sa ICC, magsama-sama na kayo ng ICC, iha. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo. And you allowed it. Si speaker, siya yan because of power. Gusto niya tumakbo, tapos inita ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong, Congressman, si Baste, Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga ambisyon. Yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, ako na magkampanya sa iyo ngayon na. Gusto mong presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez, ng pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Sige. Butuhan na ninyo. Wag ka na magkampanya, speaker. Ako na mismo ang nagsasabi sa Pilipino, butuhin ka.
Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkonsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo pulis pati military. Banda. So yun ang ano mo Mayor, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war, tapos makita nila isang leader na kipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area, yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya nga ako, Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail. Sila ni magkonsabo itong sila mga Romualdez and Mas delikado. I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA, mga ano lang yan, makadito lang yan, nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment. Pagkatapos, inaakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Wala, stabilization. Bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubo?